Hindi ko po tatapusin lahat ng mensaheng ito. Subalit, meron tayong mahalagang matututunan sa mensaheng ito. So I just want to remind everyone. All right, makinig po kayo. Makinig naman po kayo. Nakukuha niyo po ako mga kapatid. Lalo kayong mga tatay, nakakalungkot kayo mga tatay na may mga ilan sa inyo dito, matatagal na tulog kayo. Kitang-kita ko kayo eh. So bad, brethren. Alam niyo ba yan? Alam niyo ba kung sinong tinutulugan niyo dito? Not me, pero ang Diyos. Tandaan niyo, hindi ko po simbahan ito, simbahan po ni Kristo. Ako po'y lingkod lamang po. Tulog kayo eh. Kitang-kita ko dito sa pulpito eh. Pangit naman po. Naniniwala naman ako na kahit anong pagod nyo, wag na nyo naman po dapat tulugan ito. Alam nyo, makinig lang kayo sa mensahe ng mga special number. Gaganahan ka na makinig. Naniniwala kayo mga kapatid. Kung narinig nyo itong Baptist history kanina, kapatid, sasabihin ko sa inyo, you must learn to love this church. Because this church is not my church. This is not a man's church. This is Christ's church. Nakakalungkot naman. But anyways, let's go to 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter 15. Huwag kayo kasing sumandal. Pinakamaganda mga kapatid, umupo kayo na maayos except kung may sakit kayo. Alright, nakikinig mga kapatid. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Can you shout amen kung nandiyan na kayo? Alright, verse number 33. A very short verse, pero meron tayong kukunin dyan na napakalagang makuhang mensahe. Amen? Verse number 33. Ako na lang po. Ready? Ako na lang. If you want to read with me, no problem. Verse 33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. I'm going to talk to you this morning about good manners. Alam niyo yung natutulog kayo dito sa service, hindi yan good manner. Kuha niyo mga kapatid, hindi yan good manners. Ha? So yan ang pag-uusapan natin. Next time, pag-uusapan natin, bakit po nakukurap yung mga good manners natin? Sa susunod na po yan. Pero ang ipapahayag ko muna sa inyo, papaano tayo magkakaroon ng good manners? Amen? Do you believe the word good manners? Sabi nga natin sa eskulahan, good manners and right conduct. Good manners and right conduct. Pero sabi ng Biblia, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. I-bless niyo po, O Diyos, ang mensaheng ito. You put this message into my heart, into my mind, O God. At ito na po ang mensahe ninyo. I believe, hindi po aksidente ang mensaheng ito sapagat mensahe niyo po, you know everything, O God. You are an all-knowing God. Kaya kayo po nakakalam ang higit na kailangan po namin. Amen? Thank you, O God, for this message that you are going to give us this morning. Good manners. Hinihiling ko po, give me wisdom. Bigyan niyo rin po ang mga anak ninyo, Panginoon, ng desire to get this message of God, to listen to this message of God, at manatili po sa kanilang mga puso. Iligtas niyo po yung mga hindi iligtas, at mabautisman po yung mga hindi pa po nabautismuhan. At magbigay kayo, Panginoon, sa amin ng revival. At dalahin ko po, Panginoon, that they always shout and say amen. Please, oh God, help them to listen to thy word. Hindi po dapat nila tutulugan, Panginoon, ang mensahe po ninyo. Salamat po. Sawayin niyo po ang kaaway. In Jesus' name.
Amen. All right. You may be seated. Everybody sit up straight. Straight body. Nakikinig mga kapatid? Let us give highly respect to God. Amen. Wala mo nang tatayo-tayo. Baka may nagluluto pa doon. Pakicheck nyo mga ushers na wala na pong nagluluto doon. Wala na pong tao doon. Ha? Alright. So, balikan po natin. Para mabilis po tayo. A few minutes lamang po. Una, I'd like to give a very short introduction about this book. About this book. Of course, si Paul po ang nagsulat po nito. Ang sinulatan po niya ay yung po mga Kristiyano, yung church, the Baptist Church at Corinth. Amen? Amen? At ang Corinth, mga kapatid, was a major cosmopolitan city, a seaport, a major trade center, the most important city in Achaia. It was also filled with idolatry and immorality. Tandaan nyo to? Kaya po ako nagbibigay ng introduction para maunawaan po natin bakit po nakapagsalita si Apostol Pablo mula sa talatang ito ng ganito. Amen? So makita nyo na nai-imagine nyo mga kapatid kung anong klaseng lugar ito. Amen? Ito po ay itong Corinth, isa po itong seaport. At pinaka-major trade center po ito. Nandiyan po yung mga businesses center. And one of the most important city in Achaia. And it was also filled with idolatry. Nakikinig? Amen. Nandiyan po yung mga idolatrous people. At punong-puno din po dyan yung pong tinatawag na immorality. Nakikinig? Sa lugar po na ito, mga kapatid, meron po dito kaya nga nabanggit ni Paul dito na ang lalaki ay hindi dapat nababagay na may mahabang buhok. Come on, amen. Nabanggit po niya dito sa mga aklat na ito, mga kapatid. At sinabi niya na ang lalaki ay nakakaya pag may mahabang buhok. Wala naman pong sinasabi dito na pag maiksi ang buhok mo at wala ka ng buhok, hindi po nakakahiya. Kaya kayong mga walang buhok, huwag kayo mahiya. Amen? Amen! Alam mo, ito pagka wala kang buhok pala, makikita talaga, lalaki makikita talaga yung totoong kagwapuhan mo eh. Kaya parang gusto ko na talaga itong buhok ko na ito eh. Kaya makikita mo si Sir Ariel, sa totoo lang, pag nakikita mo siya, parang hindi siya Pilipino eh, parang Hapon eh. Guwapong-guwapo siya, no? Kaya kung ako sa inyo, gayahin na lang natin siya. Pero mga kapatid, walang sinasabi niya na pag wala ka ng buhok, nakakahiya. Pero may sinasabi dito mga kapatid na pag mahabang buhok ng isang lalaki, nakakahiya. It's a shameful man. Why? Bakit po sinabi ito? Sapagat sa panahon na ito, pagka ang lalaki mahabang buhok, mga kapatid, patotot. Nakuha niyo mga kapatid yung salitang patotot? Ibig sabihin mga kapatid ay bayarang lalaki katulad ng babaeng bayaran. Kung may babaeng bayaran, nung unang panahon, meron din pong bayarang lalaki. At malalaman mo na mahabang buhok. Ngayon, mga kapatid, sa panahon natin, meron pa bang bayarang lalaki? Ba't di kayo makasigaw ng amen? Palagay ko, isa karon, ano? Meron po, mga kapatid. Meron pa rin pong mga bayarang lalaki at mga lalaking nagbabayad. Anong binabayaran nila? Kapwa lalaki. Come on. Ba't takot na takot kayo, mga kapatid? You don't agree with me? Alam mo kung ano tinutukoy ko? Maraming mga bakla. Amen? Anong ginagawa ng mga bakla? Bayaran. Anong ginagawa ng mga bakla? Nagbabayan. Come on, amen. Hindi ako natatakot na sabihin ito. Sapagkat totoong nangyayari sa panahon natin.
At nangyayari po ito mga kapatid, noong unang panahon, maging noong panahon nila Apostol Pablo. Nangyari po ito mga kapatid, noong panahon ni Abraham. Nangyari po ito mga kapatid, noong panahon ni Lot. Nangyari po ito sa Sodom and Gomorrah. Kaya nga po sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah sapagkat marami po doon, kapatid, mga homosexual people. Don't be like them. Amen? Come on, shout amen. Don't be like the homosexual people. God hates homosexual people. Ang bira itong mga lalaking ito, di maka-amen eh. Parang galit na rin kayo. Kapatid, ang tunay na lalaki ay laging nagugustuhan mo pagka alam mong pagkalalaki ang usapan. Amen? Kayo mga lalaki, parang kayong galit sa pagkalalaki ang usapan. Lalaki ba talaga kayo mga kalalakihan? Ha? Lalaki ba talaga kayo mga lalaki? Pwede bang sumigaw yung mga lalaki lamang? Come on. May napasama. Ha? Okay lang, napasama. Ayan. So ito po yung lugar na ito, marami mga immoral. So the church was largely made up of Gentiles. Sapagkat ang simbahan sa Corinto ay marami po dito, mas marami po yung Gentiles kaysa mga Jews, sa mga Hebrew. Ibig sabihin, pag sinabi nating Gentiles, parang tayo. Nakikinig mga kapatid? Hindi tayo Hudyo, so ang tawag sa atin ay Gentile o mga Gentiles. Amen? So Paul had established this church on his second missionary journey. So that's the background of this book. And kaya niya sinulatan po ito sapagkat para ma-identify yung mga problems nila bilang mga anak ng Diyos, to offer solutions and to teach the believers, katulad natin na tumanggap kay Kristo, how to live for Christ in a corrupt society. Nakikinig, amen. Alam nyo ba, ang society natin is so corrupt. Amen? Kaya nga malinaw dito sa binasa natin, ano sabi ng Diyos? Anong sabi ng Biblia? Be not deceived. Evil communications, corrupt, good manners. Amen? Kaya makita nyo mga kapatid, bibihira na tayo makakita ng tinatawag na good manners and right conduct. Amen? Do you still believe in good manners? Naniniwala pa ba kayo at sang-ayon pa ba tayo mga kapatid yung tinatawag na good manners? Oh, pero nakakalungkot mga kapatid, minsan tayo mismo sa ating mga sarili, wala na tayo mga good manners. Amen? Mas marami sa atin yung merong bad manners. Mas marami na sa atin yung immoral. Mas marami na sa atin yung corrupt na yung mga mabubuting asal natin. Amen? Ang ibig sabihin ng manners means moral habits. Manners means moral habits. Means moral habits. Ibig sabihin, yung mabuting asal, yung ugali natin na mabuti, yung kilos natin na mabuti, yung asal natin na mabuti. Ibig sabihin, may mabuti kang asal, may mabuti kang kilos, may mabuti kang pag-uugali, may nakakaunawa ka ng tinatawag na tama o mali. Ang tawag dyan mga kapatid is moral habits. Amen. Na nanggaling yan sa word na manners. Amen. Manners means moral habits. Moral habits. Kaya kung uunawain natin yung manners mula sa word na moral habits, ibig sabihin pag sinabi natin mayroon kang moral, mayroon kang mabuting asal, mayroon kang magandang ugali, mayroon kang maayos na kilos, mayroon kang mabuting asal, mayroong nakakaunawa ka ng tama at mali. Nakikinig tayo? That's manners. Amen. Manners means social conduct or rules of conduct as shown in the
prevalent costumes or habitual conduct. Yung nakasanayan natin na pag-uugali. Kaya napakaganda, napakahalaga yung nakasanayan natin. Pag nasanay ka sa walang manners, yan ang kalalakihan mo hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa mamatay ka. Naunawan natin mga kapatid. Naniniwala pa ba kayo na dapat magkaroon tayo ng mabuting ugali? Naniniwala pa ba kayo mga kapatid na dapat ang makita sa atin ay mabuting asal? Naniniwala pa ba tayo mga kapatid yung tinatawag na mabuting pananalita? Kaya nga kapatid sa school, tinuturo yan, good morning sir, good morning ma'am, amen? Tinuturo yung good morning, good evening, good afternoon, yes sir, yes ma'am, amen? Excuse me po, nakikinig mga kapatid, excuse me sir, good morning sir, forgive me, that's manners, amen? Tinuturo sa atin yan, alam nyo, nung araw pagka nakatayo, pag pumasok yung teacher, tatayo lahat ang mga estudyante. That's manners, that's respect. Amen? At pag nagsalita yung teacher, lahat naka-attention. Manners yun. Amen? Manners lahat yun. Kaya mga kapatid, lahat ng mga bagay na yan, good morning sir, yes sir, thank you sir, thank you ma'am, magandang hapon po, forgive me sir. Naririnig pa ba yan sa eskwelahan sa panahon na ito? Nagkakaunawan tayo mga kapatid? Naniniwala pa ba kayo sa tinatawag na good manners and right conduct? Naniniwala pa ba tayo? Kapatid, napakaganda na ma-preserve yung ating good manners and right conduct. Amen? Dapat na preserve yan mga kapatid. Ngayon, anong magandang makuha natin dito? Kasi sabi ng Biblia, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Number 1, the Holy Bible must the only source and basis of good manners. Nakikinig ba tayo? Like the Israelites, napakinggan nyo na maigi. Naniniwala ko mga kapatid na ang Bibliang ito ang source ng ating good manners. Do you believe? Pakiano mo yung bata, Brad. Like the Israelites, God gave them the law as the basis of all their rules and manners of life. Kaya makita nyo yung mga Israelites, nung sila ay galing sa Egypt, tumawid sila, naglakbay sila mga kapatid, papuntang Canaan, habang sila po ay naglalakbay for 40 years. Kapatid, ano ang ibinigay ng Diyos sa kanila? While they are wandering in the wilderness, anong ibinigay ng Diyos sa kanila? The Word of God, the Bible, the Holy Bible, the law. Amen? And what's the purpose? The very purpose is the basis, the law as the basis of all their rules and manners of life. Amen? So the law was designed to lead Israel to a life of practical holiness. Its commands and guidelines were intended to direct the community to meet the needs of each individual in a loving and responsible manners. Amen? Kaya makita niyo mga kapatid, dito sa ating simbahan, ito ang batayan, ito ang basehan ng ating lahat ng ating mga manners. Hindi tayo nanghuhula dito ng ating manners. Hindi tayo tsamba-tsamba dito mga kapatid. We have the Bible as the basis
of our rules and all manners of life. We know how to respect the pastor. We know how to respect God. Amen? We know how to respect during the worship service. We know how to respect each individual members in this church. Amen? Kaya mga kapatid, mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hindi po natin pwedeng sasabi na, hindi na natin kailangan yung lumang tipan. Ang kailangan na lang natin yung bagong tipan. Hindi po totoo yun. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, kailangan po natin yan para ma-mold yung good manners natin. Amen? Tingnan nyo to, magkukout lang ako sa inyo. Patutunayan ko sa inyo. Paano natin, bakit ko sinasabing kailangan natin? Sabi ng Biblia, huwag na kayo magbuklat. Ako na lamang po muna. Exodus 20 verse number 3. Anong sinasabi dito? Meron ding sinabi si Jesus Christ. Sa lumang tipan may sinabi, mula kay Moses, may sinabi si Kristo. Hindi po niya tinanggal. Hindi niya sinantabi. Like for example, sa Ten Commandments, sinabi po dito na, you must have no other gods before me. Sinabi rin ni Kristo, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Sinabi sa lumang tipan, thou shalt make unto thee any graven image. Huwag kayong magkakaroon ng mga inukit na Diyos-Diyosan. Sinabi rin dito, no servant can serve two masters. Sinabi sa Exodus, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Sabi ni Kristo, swear not all, neither by heaven, for it is God's throne. Sabi sa lumang tipan, remember the Sabbath day to keep it holy. Sabi ni Kristo, the Sabbath was made for men and not for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Sinabi sa lumang tipan, honor thy father and mother. Amen? Sinabi rin ni Kristo, he that loveth father and mother. Kinakailangan din mahalin natin ang ating mga magulang, higit sa lahat, mahalin ng Diyos. Amen. Anong sabi ng Biblia sa lumang tipan? Thou shalt not kill. Amen? Whosoever angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. Sabi ni Kristo. Sabi ni Moses, mga kapatid, thou shalt not commit adultery. Sabi ni Kristo, whosoever looketh on a woman to lust after he had committed adultery with her already in his heart. Mas matindi to. Amen? Sabi ng lumang tipan, mapatunayan na magkakasala ka ng adultery, papatayin ka. Pero sa bagong tipan, tumingin ka lang sa babae na merong pagnanasang kalaswahan. Anong sabi ng Diyos? Nagkakasala ka sa Diyos. Amen? Laging nakatingin si Brother Agatep sa mga sexy. Sabi ng Bible, thou shalt not steal. Amen? Sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, if any man take away thy coat, let him thy cloak also. Sabi ng Ten Commandments, thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet. Sabi ni Jesus Christ, every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Take heed and beware of covetousness. So makita nyo, both mga kapatid, kailangan natin yan para ma-mold yung ating good manners. Amen? Amen? Nang tandaan ninyo, ibig sabihin, hindi natin pwedeng alisin ang salita ng Diyos para magkaroon ng good manners. Because the Bible, even the Old Testament time, kapatid, ang batayan ng kanilang rules, ang batayan ng kanilang manners is the Bible. That's number one point. Number two, bibilisan ko lang. Dito lang muna ako magtatapos. Home must be the breeding institution of good manners. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Hey, nakikinig tayo.
Home must be the breeding institution of good manners. Hey, every Christian homes must be the institution, mga kapatid, ng good manners. Kaya nga sa tahanan, kapatid, parents, nakikinig kayo mga magulang. Parents must be the breeders and multipliers, trainers of good manners. Kaya nga dapat tayong mga magulang ay ang example ng good manners. Kung meron mang magandang masumpungan na tamang magandang halimbawa ng good manners, mabuting ugali, mabuting asal, respeto, lahat ng mabubuting pag-uugali, mga kapatid, ay dapat tayong mga magulang. Amen, mga magulang. Kaya makita nyo ano sabi ng Bible, submitting yourselves in the fear of God. What next? Anong kasunod dun sa verse na yun? Wives, submit unto your own husbands. Amen? Kaya tingnan nyo kayo mga nanay, makinig kayo mga nanay, sandali. Kayo mga mothers, kayo dapat ang unang-unang makikitaan ng submission, kapatid, sa loob ng inyong pamamahay. Siyempre, una, yung tatay sa Diyos, nakikinig mga kapatid. At kung meron mang may magandang halimbawa na relasyon sa loob ng bahay, makinig tayo. Dapat kayong mag-asawa. Alam niyo, nakakalungkot mga kapatid, may mga mag-asawa, hindi nag-iimikan ng 1 linggo, hindi nag-iimikan, nag-uusap ng 2 linggo, 3 linggo, inaabot pa ng 1 buwan, minsan ilang buwan yan, hindi nag-uusap. Ang tanong ko kapatid, ano ang halimbawa nyo pagdating sa good manners? Kung away-away kayo laging mag-asawa kapatid, edi away-away din yung mga anak ninyo. Ang nakakalungkot, pag ganyan ang manners mo, makinig, fathers, mga tatay, meron kang manner na hindi maganda sa misis mo, yung misis din, merong hindi magandang manner sa kanyang asawa. Makinig kayo, yung mga anak ninyo mag-aasawa din, yan din ang kukopyahin nila. Alam niyo kung natutuwa? Nung bago-bago kami mag-asawa ni Sheila, nakakapagsalita din ako ng hindi maganda. Pero dumating ako sa point na sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi ko na gagawin. Hindi na ako magsasalita na hindi maganda. Hindi na ako magkikilos na hindi maganda laban sa aking asawa. Parang ako lang ang may asawa, no? Kunwari, wala kayo, no? So sabi ko, hindi na ako magpapahayag ng hindi magandang ugali sa misis ko. Mula noon, mga kapatid, hindi ko naman sinasabing perfecto ako, hindi rin perfecto yung misis ko. Pero sinikap ko, sinikap ko na meron akong magandang manner sa misis ko. Ibig sabihin, meron akong magandang relationship sa aking misis. Ayaw na ayaw kong magsasalita ng nakakasakit sa kanya. To tell you honestly, ewan ko nakalimutan ni Sheila yan. Alam ko hindi niya makakalimutan yun eh. Kasi yun yung mga masterpiece ng mga nanay. Ang mga masterpiece ng mga nanay ay hindi makalimutan yung pagkakasala ng mga tatay. Hello? Amen? Nakasulat yan sa Book of Life ninyo. Amen? Amen kayo. Merong isang araw na hindi ako iniimikan. Hindi ko nasasabihin yung rason. Umabot ng 2 araw. Umabot ng ilang araw na. Iniimikan ko, tinatalikuran ako. Magkatabi kami, nakatalikod siya, talikuran kami. Sabi nila, ay, ako rin.
tahimikan nito ah. Sasakyan ko pa yung Astro eh. Pumunta ako ng John Hay, doon ako natulog. At least, John Hay. Class, di ba? Oh, di punta ko yung sasakyan ko doon. Pinarking ko sa John Hay. Ngayon ko lang nakwento to sa inyo. Ha? Ha? Hindi good news to. Sa inyo, good news. Uy, si Pastor, di pala. Naranasan din pala niya, sabi ni Brother Rolly. Ha? Tulog ako doon. Ewan ko kung tumawag or ano. Pagbalik ko, yun yung good news. Tinanong ako ngayon, saan ako galing? Sabi niya, saan ka galing? Ang sagot ko naman, pakialam mo. At doon na kami nag-imikan. Pero alam mo, sabi ko, Panginoon, di ko na ulitin to. Ha? Kasi, meron akong anak na 4. Gagayahin nila yung manner ko. Mga tatay, nakikinig ba kayo? Hindi ba kayo naaalarma? Ha? Tinan nyo kung anong manners nyo kayo mga tatay. You know the truth, pero hindi kayo nagsisimba. Is that good manner? Hindi kayo nagsisimba. Alam nyo na dapat mag-involve kayo, pero hindi kayo nag-involve. Bad manners. Alam nyo, meron tayong pananambahan ng Sunday morning, Sunday afternoon. Kayo mga tatay, hindi kayo nagsisimba. Bad manners. Ang ibig ko sa tatagalogin natin, masamang ugali. Kaya makita nyo, pag hindi ka nagsisimba, ikaw tatay, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nag-social winning, hindi ka nagtatites, hindi ka nag-involve, that is a very bad manners. Kaya makita mo, yung mga anak mo, hindi rin magsisimba. Yung mga anak mo, hindi rin magtatites yan. Yung mga anak mo, hindi rin mag-social winning yan. Yung mga anak mo, hindi rin mag-involve sa ministry. Bakit ikaw tatay, ikaw nanay, no involvement in the ministry? Tanong, is that good manners? Mabuting ugali ba yon? Samang ugali. Sa totoo lang kapatid, ayaw ko, isang araw nag-away kami ni Sheila. Ewan ko natanda ni Mishak yan. Meron kaming sagutan. Maliit pa si Mishak noon. Meron akong sinabi kay Sheila na tumingin sa akin si Mishak. Lumingon sa akin. Alam mo na alarma ako, sabi ko, hindi ko na ulitin. Alam mo kung bad words ang sinabi ko. Parents, dapat tayo ang example ng good manners. Baka meron dito mag-asawa, hindi nyo malang, di kayo nag-iimikan, ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na, bad manners. Amen! Parents, dapat tayo ang example, magpahayag, magpakita sa loob ng ating pamamahay ng good manners because every homes must be the institution, breeding institution of good manners for the next generations. Makita nyo, pag pasulput-sulput kayo sa simbahan, tanong, is that good manners? Magandang asal ba? Magandang ugali po ba? Yung pasulput-sulput sa simbahan? Answer me! Anong pinakamaganda na may pahayag natin sa ating mga anak? Faithfulness. Kayo mga kabataan dito na pasulput-sulput din kayo. Sabi ko linggo, pasulput, ang lakas ng loob natin na pasulput-sulput, kapatid. Pagka Diyos naman ang pasulput-sulput sa buhay mo, kaya mo ba? Come on, amen? Pagka Diyos naman ang pasulput-sulput sa buhay mo, kapatid, kakayanin mo ba?
Tapos ang lakas-lakas ng loob natin, kapatid, na pasulpot-sulpot lang tayo sa Diyos. Tanong ko ngayon mga kapatid, magagandang asal ba yang mga yan na ipinapakita nyo sa Diyos? Hey, amen. Parang napakasilensyo natin mga kapatid. Ha? Kaya ngayon, makinig kayo mga kapatid. Tutuloy natin to sa susunod na linggo. Nakikinig kayo mga kapatid? Naniniwala ako na kung meron mang, naniniwala ko mga kapatid, na ang bawat tahanan natin, institution ito na itinayo ng Diyos na dapat dyan nagbibreed, dyan nagpuproduce, mga kapatid, ng tinatawag na good manners. Amen! Kung meron mga kapatid, nandiyan sa community, nandiyan mga kapatid sa lansangan na merong good manners, dapat ito yung mga generation, dapat ito yung mga tao na na-produce ng bawat Christian homes. Now, eto ngayon, siguro nabalitaan nyo to, sinabi ko to kanina sa mga estudyante, makinig kayo. Kamakailan lamang merong isang tenyente, first lieutenant, na hindi niya nakayanan yung problema niya, pinatay niya yung kanyang sarili. Suicide siya. Alam niyo kung bakit? Ako'y naniniwala na hindi sila breed ng salita ng Diyos. Hindi sila product ng salita ng Diyos. Ha? Kaya nga dito mga kapatid, anong dinidevelop sa inyo? Principles! Principles from the Word of God. Because emotion, principles must over our emotions. Dapat mas mataas ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, manaig ang salita ng Diyos kaysa emosyon natin. Kaya nga dito, anong tinuturo sa atin dito, kapatid? Principles! Not emotions. Meron pa kung nakita nyo dun sa clip, isang estudyante rin, college student, bumagsak siya, nag-failed siya, tapos ang ginawa niya, nakiusap sa teacher, hindi pinayagan ng teacher, anong ginawa niya? Sumulat siya. Yung official sumulat din, sinulatan niya yung sarili niya, na ganito, 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 ganito. Patay. Itong estudyante rin, sumulat din. Sabi niya, andun inano ko pinicturean ko yung sulat niya, ito, ganyan, ganyan, ganyan. Wala na akong, sabi niya, wala na akong maisip na solusyon sa problema ko. Pagkatapos sumulat, ayon, suicide siya. Emotion. Ha? Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ang kailangan natin mga kapatid, magkaroon tayo ng prinsipyo ng salita ng Diyos, siyang pundasyon ng ating buhay. Pundasyon ng ating manners. Amen! In fact, kapatid, napakaganda ito kasi hindi tayo tsampa-tsampa ng ating rules. Hindi tayo tsampa-tsampa ng ating manners. Nandito, ginagawa na ito noong araw pa man, panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Moses, panahon pa ni Joshua, panahon pa ni Paul, subok na ito. Kaya kapatid, ang bawat tahanan natin dapat sabihin natin, mula sa altar nito, dapat yung tahanan ko, ang isa sa mga institution ng Diyos to produce, to bring good manners. Honestly kapatid, itong mga anak ko, pag meron akong hindi maganda na ginawa nila, susuplahin ko na kaagad yan. Sinegong, alam niya yan. Nasa sinegong? Sabi ko, wala ka pa, hindi ka pa buhay, nandito na ako. Tapos kailan ka lang sumulpot, tapos magpapahayag ka, magpapakita ka na hindi magandang manner? No way. Oh, katulad yan, saan ka na naman galing? Nasa si Belte. Nasa si Belte. Nasa si Misyak. Si Misyak. Kapatid,
Hindi nyo lang alam kung paano ko disiplinahin yung mga anak ko. Bakit? I hate evil manners. Huwag kayong matakot, mga parents. Please, kausapin niyo po mga anak niyo. Let's breed good manners in our homes. Amen? Ha? Kaya ngayong umaga, I hope meron tayong nakuha mula sa mensaheng yan. Sabihin natin sa altar na ito, Panginoon, o nga no, ha? Yung anak ko, ang sama ng ugali. Yung misis ko, sama ng ugali. Yung mister ko, sama ng ugali. Yung panganay ko, sama ng ugali. Hanggang doon sa bunso, sama ng ugali. Kapatid, hindi pa huli lahat. As far na meron tayong Biblia sa loob ng tahanan, may pag-asa, may pagkakataon para makarecover from evil manners to good manners. Do you believe this? Naniniwala pa kayo dito mga kapatid sa salita ng Diyos? See? Kaya magpasalamat kayo. Dapat isang araw pag kayo ang pulis, kayo yung mga pulis, kayo yung mga nasa gobyerno natin na merong good manners. Kaya ngayon pa lamang, wag na kayong sanayin nyo na yung good manners. Amen? Amen! Sanayin nyo na. Pero kapag nakasanayan nyo ngayon, nangingikil, isang araw si Agatep, pulis na ito, mangingikil din. Pero pag sinanay mo na yung sarili mo ng good manners, hanggang sa ikaw ay nandun na sa trabahong gusto mo, mananatili sa iyo na meron kang good manners. Tumayo tayo lahat. Come to the altar. Sige po, tapos na po tayo. Ang tanong natin ngayong umaga, do you have a good manner? Do we have a good manners? Sige po, makipag-usap tayo sa Panginoon. Everybody kneel down and talk to God. Except kung may mga sakit, hindi kayo pwedeng mag-kneel down. Pero mahalaga mga kapatid, do we have a good manners? We need good manners. At ang bawat tahanan natin dapat, yan yung institution na breeders ng mga taong may good manners. Kaya dapat tayo mga magulang, as I said, dapat tayo ang example ng good manners sa loob ng ating tahanan. My question is, good manner ba o good manners ba yung hindi natin pagsunod sa Diyos? Tingnan niyo po, ano sabi ng Bible? Huwag ipagpapaliban ang araw ng pagtitipon. So you must be here every worship services. That's good manners. Yung manalangin ka, magandang asal yan. Yung magbigay ka ng tithes mo, magandang asal yan. Yung may pagpapasakop ka sa husband mo, magandang asal yan. Sa mga husbands, yung mahalin mo, yung misis mo, napakagandang asal. That's good manner. Kayo mga magulang, mga kabataan, you must obey your parents. That's manners. Be obedient to your parents. Manners yan. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, marami pong salamat sa amin pong narinig.
Thank you, O God, for reminding us and for giving us this message, O God. Nakakalungkot, Panginoon. Hindi na preserve yung good manners sa tahanan namin. It is because nakukurap, Panginoon. Sana makita po ito ng mga anak ninyo. Halos nalulusaw yung good manners sa loob ng aming tahanan because most of the time was corrupted. Sana makita po ito, Panginoon, ng mga anak ninyo. Dapat ma-preserve pa yung good manners sa mga kanya-kanyang tahanan namin, kanya-kanyang pamilya namin. Sana makita po nila ito. Sana nabuksan po ang kanilang isipan, kanilang puso, mula sa mensaheng ito, Panginoon, na dapat po hindi makurap, kundi ma-preserve yung good manners. O Diyos, salamat po. Pinapuri kayo namin, pinapasalamatan. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Whatever commitment, decisions they made, oh God, please bless them. In Jesus' name, amen.